Ito yung nakakagulat dahil nagbibigay ng mas magandang FPS ang Infinix GT20 Pro. Kung isa ka sa nalilito kung ano ang pipiliin between Infinix GT20 Pro at Poco X6 Pro ay nasa tamang video ka dahil hihimayin nating mabuti ang dalawang smartphone na to para makapag-decide ka na. Simulan natin sa display. Parehas silang naka-AMOLED pero mas mataas ang refresh rate ng GT20 Pro na aabot sa 144Hz. Samantalang 120Hz naman ang X6 Pro. Okay, pagdating sa actual usage, hindi mo naman talaga mararamdaman yung pinagkaiba ng dalawa. Pagdating sa size, mas malaki ng konti ang GT20 Pro na may sukat na 6.78 inch kumpara sa 6.67 inch ng X6 Pro. Kaya kung mahilig kang manood, mas mai-enjoy mo siya sa Infinix. Pero walang screen protection ang GT20 Pro at Gorilla Glass 5 naman ang X6 Pro. Sa peak brightness naman, mas lamang din ang X6 Pro dahil aabot ng 1800 nits kumpara sa 1300 nits ng GT20 Pro. Ibig sabihin, mas visible ang screen ng Poco pagdating sa outdoor, na bagay sa mga nagra-rides o delivery partners. Pagdating sa quality, mas nagustuhan ko yung X6 Pro dahil mas malinaw at mas angat yung kulay. Ngayon, mapunta tayo sa chipset. Mas malakas si X6 Pro na naka-Dimensity 8300 Ultra at naka-Antutu score na around 1.3M. Ang GT20 Pro naman ay may Dimensity 8200 Ultimate at Antutu score na around 900,000. Sa gaming, sa ML, parehas silang naka-ultra-ultra. At ito yung nakakagulat dahil nagbibigay ng mas magandang FPS ang Infinix GT20 Pro. Makikita mo dito sa test na nasa 118 ang average FPS niya kumpara sa Poco na may 106 lang. Pagdating naman sa graph, after 10 minutes nagkakaroon na ng FPS drop ang Poco at halos consistent na sa 90 FPS. Ang isang dahilan kung nakikita dito ay mas maganda yung optimization ni Infinix. Pagdating naman sa temperature, mas maganda ang resulta ng Poco na nakakuha lang ng 42.5 degrees Celsius at 43.5 naman sa GT20 Pro. Sa mga PUBG player dyan, matutuwa kayo sa Infinix dahil available na ang Ultra Extreme while yung X6 Pro ay naka-Extreme Plus lang. Ang average FPS sa Infinix ay 114 at minsan umaabot din ng 120. Makikita mo na may frame drop paminsan-minsan pero sobrang ganda na ng optimization ni Infinix para sa ganitong price at chipset. Pati sa Genshin Impact, mas consistent ang binibigay nitong FPS na may average na 57 kumpara sa 47. By the way, dahil nga pala 1 year na tayo, mamibigay ako ng 200 Gcash. Make sure lang na mag-subscribe at i-comment kung taga ang city or province ka. At i-announce ko ang winner sa June 30 kaya may chance ka pa. Sa camera performance naman, mas mataas ang pixel ng Infinix na aabot ng 108 with OIS at 64 megapixel ang Poco with OIS din. Pagdating sa picture, mas gusto ko yung quality ng X6 Pro dahil para sa akin masyadong saturated yung kulay ng GT20 Pro. Sa video naman, although mataas ang recording ng Infinix na aabot sa 4K at 60 FPS kumpara sa 4K at 30 FPS ng Poco. Pero mas pipiliin ko pa din ang Poco dahil mas maganda ang stabilization. Ikaw na din ang humusga, paki-comment naman kung ano ang mas trip mo sa dalawa. Ngayon, mapunta tayo sa battery. Parehas silang naka 5,000 mAh at nagkatalo lang sa charger dahil ang Poco ay may 67 watts kumpara sa 45 watts. Pero may bypass charging naman ng GT20 Pro. Ibig sabihin, pwede mo tong gamitin habang naka-charge na bagay sa mga gamer. Ngayon, pag-usapan natin ang price. Mabibili mo ang Infinix GT20 Pro na may 12GB RAM at 256GB storage sa presyong 16,099 pesos. At 15,990 naman ang Poco X6 Pro na may 8GB RAM at 256GB storage. Pero minsan, pag may sale, makukuha mo lang yan ng around 13K. So ngayon, alin dito ang marerecommend ko? Sa totoo lang, depende. Kung gaming ang habol mo, mag GT20 Pro ka na dahil design pa lang ramdam mo na yung gamer vibe. Sa pa, mas mataas ang RAM, mas optimize yung games, mas mataas ang refresh rate at may bypass charging. Pero kung more on social media ka lang, manood ng Netflix, mag-picture at mag-video, mag X6 Pro ka na dahil mas maganda yung display at stabilization ng camera. Sulit na din yan, lalo na pag naabutan mo yung sale. By the way, nilagay ko na din sa description yung mga links kung saan mo ito mabibili at official yan. Huwag mo din kalimutan mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to. Kung best phone under 10K ang hanap mo, just click here.